Good afternoon. So, as promised, gagawin ko ng review, honest review yung Jitor Dashi. So, uh, this is 2024 version. Nabili ko siya actually nung second half ng 2023. So, parang ito yung second version. May mga ginawa silang update since the first release nga nung 2023. So, to start, actually, I'm riding it right now. So, ito yun. Nakikita nyo yung interior. Marami siyang good features, and overall, very good yung review ko talaga dito on its first year. So, wala akong naging problema halos. So, to start, isa-isayin natin. So, of course, yung engine performance. 1.6 liter turbo engine ito, direct injection. So napakaganda ng engine, and siguro nakita ko yung talagang performance niya after the first after first 5,000 kilometers. Doon talaga lumabas yung performance ng turbo engine. So napakaganda ng performance niya. Acceleration wise, medyo hindi siya ganun responsive kagaya ng ibang na-try ko na, like yung mga Mitsubishi Expander, na pag inapakan mo yung gas talagang nagre-respond ka agad kay accelerate. So dito medyo slow response siya sa umpisa, especially from pag nag-stop ka, no. So yun lang yung medyo difficulty sa kanya. Pero overall actually, kung ano ka lang naman, hindi ka naman makikipag-race talaga. So okay naman siya actually kung pang use, daily use na pamasok, diba, pang pamilya, so pang grocery, ganyan. So okay siya. So ano pa ba? So speed, very good siya, no. Actually, mabilis siya, no? So despite yung acceleration problem na yun, no, once nakalampas na siya dun sa niya, no, nakalampas na ng mga 30 or 40 kmh, talagang matulin na siya. So pag sa mga highway makikita mo yan, minsan pumapalo na ako ng 120, pero parang yung pakiramdam mo parang 100 pa lang. So ayun, mabilis siya. So hindi ko pa natatry talaga yung max speed, no? Ayoko subukan. So pero umabot na ako ng mga 120 plus, no? Ganyan. So ano pa ba, tahimik din yung makina, no? Very smooth. So tahimik siya, napakaganda ng makina even now ngayon after 1 year. And then, ano pa ba? Yung aircon. Yung aircon, napakalamig. So, walang problema rin sa aircon. Meron din siyang aircon dito sa passenger. So, ang medyo na-experience ko lang ng konti na medyo kakaiba is pag sinet mo yung aircon dun sa, yung sa fit, di ba? Mayroong ganun sa baba. Pag tinanggal mo na siya, pag binalik mo na dun sa normal setup na ulit, sa taas na yung aircon, parang may konti pa rin naiiwan, no? Hindi ko alam bakit dun sa baba. So yun yung medyo hindi ko maintindihan lang sa kanya. Siguro consult ko na lang sa mga mechanic. Pero overall, not really a problem, no? So sabi ko nga, kung sa aircon, so sa lamig lang pag-uusapan, walang problema. Pagka start mo, malamig. Siguro mga few seconds lang hihintayin mo, malamig na kaagad, no? So hindi mo problema kahit yung sobrang init. Kaya niyang i-sustain yung lamig talaga. And then, ano pa ba yung review natin? Yung external, no? Napakaganda ng quality ng pintura. So again, ang kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko isa siguro, kasi in the first 6 months, never ko siyang kinarwash. So lagi nga na lang water tsaka yung towel natin. Tapos ginagamitan ko lang siya ng waterless car wash, yung sa Turtle Wax. So ang kasi nun, ang logic nun is ang ganda ng paint kasi niya, no? Ang ganda nung protection ng paint na nilagay nila. So hindi mo na kailangan talagang i-car wash kasi every time, no? So kasi pag inisprayan mo siya ng tubig or nung sinasabi kong waterless cleaner, dumudulas ka agad. Pag pinunasan mo, natatanggal ka agad yung dumi. So hindi kumakapit yung dumi. So unless talagang sumugod ka sa putikan siguro, no? Or sa ulan na malakas, ayun, doon ko lang siya sinasabayan ng hose. Hino-hose ko na lang ng tubig habang pinupunasan ko. Okay, so ayun, no? Yun yung napakaganda sa kanya, yung quality ng paint. And then
yung mga materials din, high quality, very high quality. Yung mga, ano niya, ginamit sa kanya. Yung sa windows, tsaka yung sa, yung sa, yung pinaka-chassis niya, no? At saka yung mga rubber parts niya, no? Very high quality. And then yung wheels, excellent din yung wheels, no? So far, sa awa ng Diyos, hindi pa ako napalatan so far, no? So wala naging problem sa sa gulong natin. Even if yung iba kasi sinasabi ay hindi branded yung gulong niya, hindi Bridgestone or yung mga Dunlop or mga so actually sa akin wala naman basta basta mahalaga matibay yung gulong. So yung brand ng gulong nito is hindi masyadong kilala. Alam ko Chinese brand yun. So pero so far yun nga, masasabi ko sa inyo very high quality siya, matibay siya. And ano pa ba? Yung mags din niya, no, maganda rin. Very, hindi siya dumihin tignan, di ba? Medyo madali lang din linisin even though multi-spoke siya. And then, ano pa ba? Yung suspension, no? Yun yung isa sa mga ko dito, natuwa talaga ako dito. No? So, sa lahat na naging sasakyan ko, ito yung pinakamaganda yung quality ng suspension. So, nagkaroon ako ng dalawang Hyundai cars, Hyundai Elantra and Hyundai Starex. Then, nagkaroon yung wife ko ng Mitsubishi Expander. So far, ito talaga yung may pinakamaganda and pinakamatibay na suspension so far, no? Kasi ngayon naka first year na siya pero ang ganda pa rin ng quality nung suspension. So pag mga malubak na daan, matagtag, hindi masyado mararamdaman, no? So kaya maganda siyang pangbiyahe actually. Tinry ko to dati from Cavite to Pampanga, San Fernando. And then back and forth, bumalik din same day. So, ina-expect ko pagod na pagod ako dahil, di ba, uwian yun from Cavite to Pampanga, can you imagine? So, fortunately, dahil ang ganda ng suspension niya, ang dali niya i-drive. Na-surprise din ako, no? Hindi ako napagod. So, ganun kaganda yung quality ng suspension. So, ano pa? Interior. So, very, very good talaga yung interior, no? Sabi natin, ang ganda ng quality niya. Tutor ko kayo, no? So, ang ganda ng manibela, di ba? Kakaiba design. Ang laki ng screen, di ba? Tapos, very minimalist yung design. Tapos, may, ang ganda rin ng style ng niya, yung sa may door. So, may ilaw pa nga yan, naka lang yata. Naka low safety. And then, yung mga upuan, ang ganda. Napakaganda ng quality. Very sporty and very comfortable. May lumbar support, adjustable. Yung sa likod din, napakaluwag. So, kumbaga, kung gusto mo ng quality, talaga, na seats para sa passengers. Ito yung best, kasi pag iupo mo yung pamilya mo sa likod, napaka-comfortable talaga nila. So, ayun. So, maganda siya. And then, what else? I think, yun na yung major, part of the review. So, well, nadala ko pa lang to sa casa isang beses pa lang. So, yun yung medyo mayroon lang pala sa kanya, kasi sa ngayon, wala pa siyang sariling parang casa niya, tsaka service center. So, nag-outsource sila ngayon kay MG. So, dinadala to sa mga MG service center. So, and yung warranty, hindi ko pa na-try actually. So, fortunately, wala pa naman nasisira. Ayun nga pala, so, very good, ganyan. So, after 1 year, wala naman nasisira kahit So, yung mga handles, diba, yung mga lagi natin ginagalaw yung susi. So, wala namang nasisira. Yung touchscreen, very responsive, napakaganda. So, yung radio din niya, okay din yung sound, no? Fair lang, pero hindi siya yung excellent quality kasi alam ko may ibang variant na maganda yung audio talaga eh. Ayan. So, ano pa ba? Ayun lang, so far masasabi ko wala akong sakit ng ulo. Kung meron man akong nagiging issue dito, actually ang isa kong gustong sabihin dun sa sa mga manufacturer is yung alarm niya. Kasi pag yung halimbawa umaandar siya, tapos sinarado mo yung pinto, tapos nasa labas yung susi,
ang mangyayari, magtutunog siya. So, sa ibang ano kasi ang purpose nun baka mamaya itakbo ng iba yung sasakyan. So, ang purpose niya actually, ang pangit lang sa kanya, yung busina mismo yung ginagamit niya. So, unlike yung iba doon sa Mitsubishi Expander, may tumutunog lang na mahina lang yun parang beep sound. So, hindi siya masyadong baga iskandaloso. Kasi ito medyo yun nga, unfortunately, iskandaloso siya pagka tumunog yung ano. So, yun lang yung isa sa mga ayaw sa kanya. Although, on a good side, kapag talagang kailangan mo yung alarm na yun, di ba? At least, maririnig mo talaga, never mong mamimiss kasi nga malakas siya. Okay. Isa pang hindi ko masyadong nagustuhan sa kanya is pag nagre-reverse mo. So, pagka kasi automatic pag nagre-reverse kasi, hindi siya, kumbaga, pag hindi mo inapakan yung preno, di ba? Pag put mo doon sa reverse, nagmo-move forward siya ng konti. So, para siyang pag naka-primera ka, di ba? Under ng konti. So, pagka talagang steep yung yung inaatrasan ko paakyat siya, ang ginagawa ko,